Love Serye TV. Destined to Love You, Sir. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Magkahawak kamay na nakahiga sa magkatabing poolside lounge chair sina Faye at Henry. Off-duty ang dalaga ngayon kaya may luxury siyang mamasyal. Katatapos lang nilang maglangoy at ngayon ay nagpapatayo lang ng katawan bago pumunta sa resort marina para mag-lunch sa San Pedro Bay Restaurant. Pwede mo na bang kompetensyahin si Jezebel sa paglangoy ha? Komento nito. Nakaisip kasi silang magpabilisan sa swimming at kahit minsan ay hindi ito nanalo sa kanya. Napangiti siya. Alam mo bang isa sa mga secret fantasies ko yan? Ang maging sirena? Talaga? Tumango siya. Favorite ko kasi yung Little Mermaid na cartoon, pero hindi yung Walt Disney version. Yung original Hans Christian Andersen story na naging sea foam siya. Tapos naisip ko, kung hindi Little Mermaid, I would have wanted to be a witch. Parang sa Charmed. O kaya assassin. Napanganga ang kasama niya. Assassin? Seriously? Natawa lang si Faye. Totoong trabaho niya yon. Yun ang trabaho niya dati. Pero hindi assassin ang tawag sa kanya kundi sniper. Okay na siguro yung witch. Nabe-witch mo na ako eh. He raised himself on one elbow para titigan siya. Hindi ko lang ma-sure ano, pero baka one of these days, magising tayo at wala nang bisa yung spell ko sa'yo. That will never happen. Tumitig ito sa mga mata niya bago unti-unting inilapit yung mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, she let him touch his lips to hers. Sweet, bulong ni Henry. Pansin mo ba na parang naiinggit sa akin lahat ng lalaki dito ngayon? Bakit mo naman nasabi yon? Kasi feeling ko naiisip nila. Nasa akin ang pinakamagandang kadit sa balat ng lupa. He caressed her cheek. In her moss green two-piece, bathing suit na pinatungan ng manipis na puting halter neck summer dress, her flat abs na pinaghihirapan niyang i-maintain, mahugis na legs na pang model, long flowing hair na pang commercial, ng mamahaling hot oil treatment. Malamang tama yung hinala nito. At ako naman, parang gustong lunurin ng mga girls dahil balak nila akong palitan sa tabi mo. Inilapat niya yung palad sa pisngi ng nobyo. Uy, umabang ka ang sweetheart ko. Hinaplos din ito ang gilid ng kanyang ulo bago iyon lapatan ng halik. Ang corny natin, natatawang sabi ng dalaga. I like corny, nito. Pagkuwan ay medyo sumeryoso. Faye, may sasabihin sana ako. Pwede namang wala pang sagot pero sana mapag-isipan mo. Itinaas lang niya ang kilay patanong. Medyo bumibilis yung tibok ng kanyang puso dahil pakiramdam niya ay alam niya yung sasabihin nito. I've thought about this long and hard. Habang pabalik-balik ako sa Tacloban, naisip ko kaya akong tumira dito. Kaya ko mabuhay na walang Rockwell, walang Greenbelt o The Fort. There's business potential here so malamang hindi ako magiging bomb. Although I could actually afford to be a bomb. Tahimik at simple lang yung buhay nito. At medyo sawa na ako sa karera sa Maynila. Tapos nandito ka pa. What you're actually saying is, Faye, mula sa di kalayuan ay nakita niyang kinakawayan siya ni Christy. At tumatakbo papunta sa kinauupuan nila. Please say you're my friend at may sapat kang pagmamahal sa akin para maawa. Nakita niyang napataas ang kilay ng binata dahil sa intrusion. Obvious na sa sobrang taranta ng boss niya, hindi nito napansin na may seryoso silang pinag-uusapan ng nobyo. She looked apologetically at Henry na nagkibit lang ng balikat. Sinasabi ng ngiti na naiintindihan nito ang tawag ng pangangailangan. Yes, Christy. Tutulong ako sa front desk dahil mukhang nahihimatay ka na sa sobrang tensyon. Nakangiting sabi niya. Thank you. You're a lifesaver. Masayang sagot nito saka siya niyakap at pinaghahalikan sa pisngi. You owe me, Mare. Hirit niya. Then she turned to Henry. I'm sorry, sweetheart. Lunch will just have to wait. Walang problema. Tura ng lalaki. I'll see you later when you're done. Dito lang ako. Henry, sorry ha. Pahiram lang sa girl mo. Kasunod niyon, hinila na siya patayo ni Christy. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang magpatangay sa kaibigan pabalik sa hotel. Sorry talaga, Mare. Grabe lang ang dagsa ngayon ng mga guest. Hindi ko pa masyadong maaasahan yung bagong staff natin eh.
Paliwanag nito. Okay lang, Mare. Nasa labi na sila nang malampasan nila ang isang grupo ng kalalakihan na obvious na mga katawan nakasali sa kompetisyon. Ang saya naman paglawayan ng mga to. Pabolong na komento ng kasama niya. Hinagod na mga mata ang almost half-naked na mga mama. I know, sang-ayon niya. Ngunit naisip niya, walang sinabi ang mga yon kay Kyle. Dahil kung sa katawan lang at katawan din lang ang pag-uusapan. Maliban sa isang iyon na may tattoo sa balikat, bigla siyang nanlamig na makita ang disenyo ng tattoo. Babaeng version ni Cupid. Maikli at tuwid ang buhok. May hawak na baril imbis na pana at may suot na gun holster sa ilalim ng pakpak. Napahinto siya sa paglakad. Nahihirapan siyang huminga. Nanginginig yung katawan niya. Faye? Binalikan siya ng kaibigan at hinilang isang braso niya. Mare, Diyos ko naman, halika na. Ang dami-daming tao nakapila sa loob. Huwag ka na magbihis. Okay na yan. Wala na din naman tayong oras. Nawala na sa isip niya ang lalaking nakita na makarating sa hotel. Nagsunod-sunod na ang pagharap niya sa mga bisita na naghihintay na makapag-register. Ganito ba talaga kalaki ang kinita natin at ang Lady Park Hotel pa tayo nag-book? Tanong ni Nathan nang makapag-park sa tapat nito ang V-Hire na sinakyan nila mula Ormoc. Alam niyang isa sa mga premyado accommodation ito sa lugar. Tunay nga. Tango naman ni Ed. Record-breaking nga daw, maniwala ka't sa hindi. Grabe, ganito pala karaming tao interesado sa skimboarding? Lumingali nga pa si Bojo habang papasok sila sa magarbong lobby ng hotel. Nagkalat doon ng mga surfer dudes at beach babes na kung hindi naghihintay na makapag-check-in, ay naka-check-in na at tumatambay na lang. Alam mo naman ang Pinoy, lahat sinusubukan. Pakli naman ni Juan. Ang ganda din kasi ng beach sa atin, sabi naman ni Lay. And I think we have a beautiful coastline at saka maganda yung waves natin. You should try surfing in Baler. Oo nga pala, sabi ni Kems. Nagpunta kayo doon. He recalled habang iginigiya ito papunta sa isa sa mga bakanteng sofa sa lobby. Sa kadop sa Cebu at Negros. Ano pa bang magandang puntahan? Hindi niya yun tinanong para mag-small talk. Buong buhay niya, bukod sa Baguio nung nasa PMA pa siya, sa Cotabato kung saan ang unang assignment niya at ngayon sa Cagayan de Oro, wala pa naman siyang ibang pagkakataon na makapamasyal. Besides, it was one way of knowing kung saan niya maaaring makasama ang dalaga later on. Masaya sa Boracay. Doon kami usually nagsasummer ni na Annie. Although kapag ganoon, Pao usually isn't with us. The place really isn't for kids. Maganda din sa Siargao. Ang saya mag-swim with the whale sharks sa Donsol. Oh, at saka ang alam ko maganda sa Batanes. Pero hindi pa ako nakakarating doon. I would love to go there though. Tumingala ito sa kanya. I think gusto ko din yan. At parang gusto kong samahan mo ako sa Baler kung kaya ng schedule mo sa work. Nabanggit kasi sa akin na bihira itong nakakakuha ng leave sa trabaho bilang branch manager ng isa sa pinakamalaki at pinakakilalang bangko sa bansa. Anytime you want, may kislap sa mga mata na tugon nito. Naglalaro ang ngiti sa mga labi na pa nag-i-invite ng halik. And she obliged. That was nice, bulong ni Lay. I thought so. Nag-isip siya kung kailan naman kaya niya pwedeng tuparin ang mga planong yon. Pare, nakita niyo ba yon? Kinuha ni Ed ang kanilang pansin. Nakatuon ang tingin nito sa isang babaeng nakaputing halter neck dress. Ay, wawawi, sabi naman ni Bojo na tinanggal pa ang suot na shades para makitang mas mabuti ang babae. At tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Napapalatak pa si June. Saan ka naman nakakita ng receptionist na nakapang centerfold? Parang kulang lang sa height ano? Obserba ni Ed. Kung tumangkad siguro yan ng konti, malamang naging fashion model yan. Ed, sabi ni Lay, sobrang ganda kaya niya. Alam niyo sa TV, saka sa print, hindi naman tinitingnan ang height. Malay natin kung model nga talaga siya. Nasaan ba? Iginala ni Nathan ang tingin niya upang hanapin ang tinutukoy ng mga kasama. Honey, yung girl na mahaba ang buhok sa reception. Natunto ng paningin niya ang sinasabi ng mga ito. Oo nga naman, bakit parang tumalon yung puso niya? Madali niya ibinalik ang atensyon sa katabi. Ikaw ang maganda. He was rewarded with a kiss because of that. Nathan, ikaw na yung mag-register. Itinulak siya ni June towards the reception desk.
Natawa siya. Oh, akala ko ba trip na trip niyo yung receptionist? Alam mo namang banu kami sa ganyang pirma-pirma, sagot ni Ed. Isang tatluhan at isang para sa inyo ni Lay ang nakareserve. Basta sabihin mo yung pangalan mo, si Bojo. Lay, okay lang sa arrangement? Humarap siya sa dalaga. Nag-iingat lang siya sa sensibilities nito. After all, hindi pa niya nasisilip man lang ang loob ng hotel room nito sa Cagayan de Oro. Yeah, no problem. Parang senyalis yun ng romantic times ahead. Okay then, hinagkan niya muli ito. Longer this time bago tunguhin yung desk. Kinailanganan niyang maghintay dahil may siniserve pa na una sa kanya. Habang naghihintay, sadya niyang pinagmasdan na receptionist na kanina itinitingnan ng mga kasama. Nakatalikod yun sa kanya habang may sinusulat sa isang registration form. Tumango-tango ang ulo nito sa sariw ng tumutugtog na kanta sa radyo. Pagkatapos ay ihinarap nito ang kasalukuyang inaasikaso. Thank you so much and enjoy your stay. Nadinig niya ang saad nito. Napakunot ang noon niya. Bakit pamilyar ang intonation ng pagkakasabi nito ng thank you so much? Funny, pati timbre ng boses nito alam niyang nadinig niya na. Gusto niya sanang makita ng mas mabuti ang mukha ng babae. Pero nakatabing ang mahaba nitong buhok. Reservation under what name, sir? Isang kasama nito lumapit sa kanya at nagtanong. Nathan Ojales. Faye, pakuha naman dyan sa info sheet please for Mr. Nathan Ojales, sabi ng kaharap sa dalaga. Sumunod lang ang tinawag ni Faye. Hinawi nito yung buhok at inipit iyon sa tenga habang hinahanap yung info card mula sa isang box na kahoy. Nakita niyang gumalaw ang labi nito sa pagsambit ng pangalan while flipping through the cards. Isa lang yung kilala niyang may ganoong habit. Iyon na nagsasalita ng mag-isa habang may ginagawa. Parang nagkukonstrict yung lalamunan niya. Here you go, sabi nito at hinugot mula sa kahon ang form at iniabot iyon sa kasamahan. Noon napukaw ang atensyon niya ng suot nitong charm bracelet. Medyo malalaki yung silver chain links niyon na kinasasabitan ng silver charms na pinakulay na makikinang na bato, maliliit na puso na nakatulo sa pana at pinakamalaki doon, isang silver flurig na image ni Cupid na may suot na feathered shaku, angkap ng mga PMA cadet officers. Kinilabutan siya sa nakita. Mr. Ojales, if you could just fill this out. Inilatag sa harap niya ang registration card pero hindi niya pinansin yon. Nilapitan niya ang babaeng nakaputing dress. Excuse me, miss, saan galing yung bracelet mo? His heart pounded so hard. His breathing labored. Narinig ni Faye ang tanong ng bisita at nagtaka siya kung bakit ito interesado. She was going to look up at him nang mapansin niya ang suot nitong sando na katulad ng suot ng lalaking kinakitaan niya ng Cupid tattoo. Umakit ang tingin niya sa maskuladong dibdib, sa leeg, sa baba, at sa pisngi ng balbasarado sa hugis pusong mga labi, matatangos na ilong, hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, kasabay ang tibok ng puso niya. Christina? Bulong ng lalaki. Iyon ang huli niyang naalala bago nagdilim ang kanyang paningin.